Minsan, ang pinakamaliit na sandali ang may kapangyarihang baguhin ang lahat. Isang tahimik na isip. Isang dumaan lang na mensahe. Isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag pero hindi mo rin kayang baliwalain. Para sa Scorpio, ang Enero 24, 25, 2026 ay hindi tungkol sa malalakas na pangyayari o dramatikong sorpresa. Ito ay tungkol sa isang banayad na pahiwatig na lilitaw kapag hindi mo inaasahan at mananatili sa iyo ng matagal pagkatapos. Ito ang uri ng sandaling hindi ka pinipilit kumilos, kundi marahang inaanyayahan kang makakita. At sa oras na makita mo ito, unti-unting magsisimulang magbago ang iyong landas. Kung nakaramdam ka ng pagkakastok, pagdududa, o tahimik na pagkabalisa, maaaring dumating ang mensaheng ito sa eksaktong sandaling handa ka na para rito. Kilala ang Scorpio sa kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa man ito maging malinaw, at nauunawaan mo ang paglipat ng direksyon bago pa ito tuluyang mangyari. Iyon ang dahilan kung bakit may kakaibang bigat ang Enero 24, 25, 2026 para sa iyo. Ang mga petsang ito ay hindi tungkol sa biglaang mga himala o dramatikong pagtatapos. Sa halip, minamarkahan nito ang isang sandali ng kamalayan, isang sandaling may biglang nagkiklik sa loob mo. Isang katotohanang matagal mo nang iniiwasan ang biglang luminaw. Isang direksyong matagal mong kinukwestiyon ang unti-unting nagiging makabuluhan. Inaanyayahan ka ng panahong ito na magbagal at makinig, hindi sa ingay sa paligid mo, kundi sa mga tahimik na senyales sa iyong kalooban. Maaaring pareho pa rin ang itsura ng buhay sa ibabaw, ngunit sa ilalim nito, may gumagalaw na. Ang pambungad na ito ay hindi hula ng kapalaran, kundi isang paanyaya, upang kilalanin ang isang turning point na dumarating ng marahan, humihiling lamang ng iyong atensyon at ng iyong lakas ng loob na tumugon. Then enerhiya ng Scorpio ay 2026. Sa 2026, dumaraan ang Scorpio sa isang taon na mas binibigyang hugis ng panloob na pagbabago kaysa panlabas na ingay. Hindi ito panahong biglang nagbabago ang lahat sa isang iglap, kundi isang yugto kung saan ang iyong panloob na mundo ay nagiging mas matalas, mas malinaw, at mas humihingi ng katapatan. Maaari mong mapansin na ang mga sitwasyong dati mong tinatanggap ay mas mabigat na sa pakiramdam ngayon, at ang mga desisyong ipinagpaliban mo ay nagsisimula ng humingi ng resolusyon. Ito ang enerhiya ng Scorpio na nagigising sa susunod nitong antas. Matagal nang iniugnay ang enerhiya ng Scorpio sa lalim, intuisyon, at emosyonal na katotohanan, ngunit sa 2026, nagiging imposible na itong baliwalain. Hindi ka na nasisiyahan sa mabababaw na sagot o pansamantalang aliw. Sa halip, hinahanap mo ang kahulugan. Gusto mong maunawaan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo, bakit paulit-ulit ang ilang mga pattern, at bakit ang ilang landas ay hindi natugma sa iyo. Itinutulak ka ng taong ito na huwag nang pigilan ang mga tanong na yon. Ang nagpapalakas sa enerhiyang ito ay ang tahimik nitong kalikasan. Walang pressure na ipahayag sa mundo ang iyong pagbabago. Sa katunayan, maraming nangyayari sa loob mo ang maaaring hindi mapansin ng iba. Ngunit sa iyong kalooban, unti-unti mong hinuhubad ang mga lumang balat, mga paniniwala, mga attachment, kahit mga bersyon ng iyong sarili na minsang naging mahalaga para sa kaligtasan. Maaaring maging matindi ang prosesong ito, ngunit ito rin ay malalim na naglilinis. Sa emosyonal na aspeto, hinihikayat ng 2026 ang Scorpio na magtiwala sa intuisyon kaysa sa lohika. Maaari mong maramdaman ang mga bagay bago mo pa maipaliwanag, mapalayo sa ilang tao, o mahila patungo sa mga bagong direksyon ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito mga random na damdamin, mga senyales ito. Pinahuhusay ng taong ito ang iyong kamalayan at inihahanda ka sa mga sandaling ang isang maliit na insight ay mas hihigit pa sa bigat ng maraming taon ng kalituhan. Pagsapit ng Enero, handa na ang iyong enerhiya para sa isang makabuluhang pagbabago, isang pagbabagong nagsisimula sa loob at dahan-dahang humuhubog sa iyong panlabas na landas. Bakit di dan Enero 24, 25, 2026? Ang Enero 24, 25, 2026 ay hindi dumarating na may kaguluhan o dramatikong pangyayari. Sa katunayan, ito mismo ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga petsang ito para sa Scorpio. Habang maaaring baliwalain ng iba ang panahong ito bilang karaniwan lamang, ikaw ay maaaring makaramdam ng kakaibang paghinto,
isang panloob na katahimikan kung saan nagiging mas malinaw ang mga isip at mas nakatuon ang mga damdamin. Para bang sandaling bumabagal ang oras, binibigyan ka ng espasyo upang mapansin kung ano talaga ang mahalaga. Para sa Scorpio, ang mga petsang ito ay parang salamin. Ibinabalik nito sa iyo ang mga pagpiling na gawa mo, ang mga landas na iyong pinag-isipan, at ang mga katotohanang tahimik mong inilibing. Maaari mong biglang maunawaan kung bakit hindi umayon ang isang bagay, o kung bakit kinakailangan ang isang pagkaantala. Ang pag-unawang ito ay hindi dumarating bilang gulat, dumarating ito bilang ginhawa. Isang payapang realisasyon na ang ilang mga pagsubok ay humuhubog sa iyo, hindi humahadlang sa iyo. Ang nagtatangi sa Enero 24-25 ay ang paraan kung paano nagiging mas malakas ang intuisyon kaysa sa mga distraksyon. Maaari kang mahila patungo sa pagninilay, mas maingat na pagmasid sa iyong paligid, o pag-question sa mga routine na sinusunod mo na lang ng otomatiko. Ang mga usapan ay maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan. Ang maliliit na komento o sandali ay maaaring manatili sa iyong isip ng mas matagal kaysa karaniwan. Hindi ito nagkataon, ito ay kamalayan na tumatalas. Sa emosyonal na antas, maaaring maramdaman ng Scorpio ang pagiging sensitibo at lakas ng sabay sa panahong ito. Sapat ang pagiging sensitibo upang mapansin ang mga banayad na senyales, at sapat ang lakas upang tuluyang tanggapin ang mga ito. May naroon na emosyonal na katapatan, isang pag-unawang ang pagpapanggap o patuloy na pagpapaliban ay hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaaring hindi ka agad kumilos, ngunit may nagbabago sa loob mo, at sa sandaling mangyari iyon, wala nang balik sa dati. Ang 2 araw na ito ay nagsisilbing isang tahimik na threshold. Hindi mo ito tinatawid sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagkilala. Sa pagtanggap sa kung ano ang tunay na nararamdaman, kahit hindi ito komportable, nagsisimula kang umayon sa isang bagong direksyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Enero 24-25. Hindi dahil biglang nagbabago ang buhay, kundi dahil ikaw ang nagbabago. Yan senyales ay hindi inaasahan. Ang senyal na maaaring lumitaw sa paligid ng Enero 24-25, 2026 ay hindi dramatiko o madaling mapansin. Hindi ito dumarating na may alarma o malinaw na instruksyon. Sa katunayan, yan mismo ang dahilan kung bakit marami ang nakakalampas dito. Para sa Scorpio, ang senyal na ito ay madalas nakabalot sa isang karaniwang bagay, isang kaswal na usapan, isang alaala na biglang bumabalik, o isang pangungusap na maririnig mo at mananatili sa isip mo ng mas matagal kaysa dapat. Maaaring ginagawa mo lang ang pang-araw-araw mong gawain nang may isang maliit na sandaling tahimik na gumambala sa nakasanayan mong takbo ng pag-isip. May isang taong magsasabi ng isang bagay nang hindi niya namamalayan ang epekto nito sa iyo. Maaari mong muling basahin ang isang lumang mensahe o maalala ang isang desisyong ginawa mo noon at bigla mo itong makita mula sa isang ganap na naiibang anggulo. Ang nagbabago ay hindi ang mismong sitwasyon, kundi ang pag-unawa mo rito. Personal ang pakiramdam ng senyal na ito. Hinahaplos nito ang isang malalim na bahagi ng iyong pagkatao, ginigising ang mga emosyon na akala mo ay matagal mo nang naproseso. Maaari kang makaramdam ng paninikip sa dibdib, isang sandali ng katahimikan sa loob, o isang hindi inaasahang linaw ng isip. Hindi ito nakalulula, ngunit hindi rin ito may kakaila. At ang pakiramdam na iyon ay nananatili, marahang humihiling ng iyong atensyon. Para sa Scorpio, makapangyarihan ang ganitong uri ng senyal dahil direkta itong nakikipag-usap sa iyong intuisyon. Hindi nito ipinapaliwanag ang sarili sa lohika. Sa halip, tumatama ito sa emosyon. Maaari mong maisip, may ibig sabihin ito, kahit hindi mo pa ito kayang ilagay sa mga salita. Ang panloob na kaalamang iyon ang mismong senyal. Mahalagang maunawaan na ang sandaling ito ay hindi para lituhin ka, ito ay para gisingin ka. Itinatampok nito ang isang katotohanang matagal mo nang iniikutan. Marahil ay kumakapit ka pa kahit panahon na para bumitaw. Marahil ay nag-aalinlangan ka pa kahit oras na para pumili. Hindi ka pinipilit ng senyal na ito na magbigay ng sagot, ngunit marahan itong inihahayag kung saan talaga nakatayo ang iyong puso. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ngunit mabigat ang pakiramdam ng senyal na ito. Sa sandaling mapansin mo ito, hindi mo na ito maikakaila. Nagiging isa itong reference point, isang sandaling babalikan mo, at mapagtatanto mong iyon pala ang simula ng isang pagbabago. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang iyong pananaw. Paano binabago ng senyales na i-benji iyong landas?
Sa sandaling lumitaw ang senyales, ang pagbabagong dala nito ay banayad sa simula, ngunit malalim at makapangyarihan habang lumilipas ang panahon. Hindi nito hinihingi ang agarang pagkilos, at hindi ka nito itinutulak sa biglaang mga desisyon. Sa halip, binabago nito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay. Para sa Scorpio, ang pagbabagong ito sa pananaw ay mahalaga. Kapag nag-iba ang iyong pag-unawa, kusa na ring sumusunod ang iyong direksyon. Maaari mong mapansin na ang mga desisyong dati mong pinagdududahan ay nagiging mas malinaw ngayon. Ang mga sitwasyong emosyonal na minsang nagulo sa iyo ay unti-unting nagkakaroon ng saysay. Para bang dahan-dahang nawawala ang ulap at kitang-kita mo na kung saan dumadaloy ang iyong enerhiya at kung saan ito nauubos. Ang kalinawang ito ay hindi galing sa payo ng iba, kundi mula sa panloob na pagkakaayon na kalmado at matatag ang pakiramdam. Habang lumilipas ang mga araw, maaari mong mapansin na hindi ka nagaanong hinihila ng mga dating gawi o emosyonal na pattern. Sa halip na basta-basta mag-react, nagsisimula kang tumugon ng may lalim. Ang mga pag-uusap ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan, at maaari mong matagpo ang sarili mong nagtatakda ng mga hangganan ng walang guilt at walang paliwanag. Hindi ka ginagawang mas malamig ng senyal, ginagawa kang mas tapat. Tumitigil ka sa pakikipagtawaran sa iyong intuisyon. Ang pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa maraming bahagi ng iyong buhay. Sa mga relasyon, maaaring mapagtanto mong alin sa mga koneksyon ang tunay na sumusuporta sa iyong paglago, at alin ang paulit-ulit kang ibinabalik sa siklo ng pagdududa o emosyonal na pagod. Sa career o personal na mithiin, maaaring aminin mo na rin sa wakas kung ano talaga ang gusto mo, hindi lang kung ano ang ligtas o pamilyar. Hinihikayat ka ng senyales na piliin ang pagkaayon sa sarili kaysa sa kaginhawaan. Ang mahalaga ay hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Kusang bumubuo ang pagbabagong ito sa maliliit na desisyon at tahimik na sandali. Ngunit bawat pagpiling ginagawa mo mula sa bagong kamalayang ito ay mas inilalayo ka sa dating landas, at mas inilalapit ka sa isang direksyong tunay na tapat sa kung sino ka. Habang tumatagal, maaari mong balikan ang mga pangyayaring ito at mapagtanto na ang lahat ay nagbago dahil pinili mong makinig sa senyales na yon at sa sarili mo. Ito ang paraan kung paano binabago ng senyales ang iyong landas, hindi sa pamamagitan ng sapilitang pagtulak sa bagong direksyon, kundi sa mahinahong pagbubunyag ng landas na matagal mo nang nilampasan, at pagbibigay ng linaw upang tahakin mo ang bago ng may kumpiyansa. Iyan din ay mangyayari kung babaliwalain ni senyales. Ang pagbaliwala sa senyales ay hindi agad magdadala ng kapansin-pansing epekto, at iyan ang dahilan kung bakit nakakaakit itong isantabi. Tumatakbo pa rin ang buhay. Nariyan pa rin ang mga responsibilidad. Bumabalik ang mga distraksyon. Sa panlabas, parang ayos lang ang lahat. Ngunit para sa Scorpio, ang hindi pakikinig sa intuisyon ay may tahimik na kapalit, isang dahan-dahang nauipong halaga sa paglipas ng panahon. Kapag hindi pinansin ang senyales, nagsisimulang umulit ang mga lumang pattern. Maaari mong maramdaman na muli kang nahuhulog sa parehong emosyonal na banggaan, tinatanong muli ang parehong mga desisyon, o nakakaramdam ng paulit-ulit na pagkabalisa nang hindi mo maunawaan kung bakit. Hindi ito isang parusa, ito ay pagkapirmi. Tumitigil ang paglago kapag hindi pinansin ang kamalayan. Ang panloob na tensyon na naramdaman mo noon ay hindi nawawala, nagiging bahagi na lang ito ng ingay sa background. Sa emosyonal na antas, ito ay maaaring maging nakakapagod. Maaaring maramdaman mong may imali pero hirap kang tukuyin kung ano. Ang maliliit na inis ay mas bumibigat. Ang motibasyon ay pabago-bago. Maaaring kumbinsihin mo pa ang sarili mong ganito na talaga ang buhay, kayang pamahalaan, pero kailanman ay hindi ganap na kasiya siya. Para sa Scorpio, ito ay masakit dahil sa kaibuturan mo, alam mong kaya mong magkaroon ng mas matapat na pagkaayon kaysa rito. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pag-iwas ay maaaring humantong sa emosyonal na pamamanhid. Hindi dahil tumigil kang magmalasakit, kundi dahil ang pagmamalasakit ng walang kilos ay nakakapagod. Maaaring ipagpaliban mo ang mga mahahalagang pag-uusap, iwasan ang mga desisyong kailangang gawin, o manatili sa mga sitwasyong hindi na tumutugma sa kung sino ka na ngayon. Napapalitan ng kaginhawahan ang katotohanan, at napapalitan ng pamilyar ang tunay na katuparan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong maunawaan ay ito. Hindi nawawala ang senyales kapag binaliwala, naghihintay lang ito. At bumabalik itong muli, madalas sa mas matinding anyo, sa anyo ng hindi mapigilang discomfort, pagkawala ng interes,
o bigla ang emosyonal na linaw na hindi mo na kayang isantabi. Ang pag-iwas ay hindi kanselasyon ng pagbabago, pansamantalang pagpapaliban lang ito. Para sa Scorpio, ang pagpapaliban ay maaaring mga hulugang mas maraming oras sa mga siklong matagal mo nang nilampasan. Ibinigay ang senyales sa banayad na paraan dahil may layunin ito upang bigyan ka ng pagpipilian bago ka sa pilitang dalhin ng buhay sa direksyong iyon. Iyan din ay mangyayari kung susundin Venus senyales. Ang pagpiling sundin ang senyales ay hindi nangangahulugang gagawa ka ng pabigla-biglang desisyon o babaliktarin mo ang iyong buhay sa isang iglap. Para sa Scorpio, ang pagsunod sa senyales ay isang tahimik ngunit matapang na hakbang. Nagsisimula ito sa loob sa pagtanggap. Tumitigil ka sa pagtatalo laban sa katotohanang matagal mo nang alam at sa sandaling iyon may lumuluwag sa loob mo. Ang bigat na matagal mong pasan ay unti-unting gumagaan. Kapag pinili mong pakinggan at igalang ang senyales, napapalitan ng linaw ang dating kalituhan. Maaaring may nararamdaman ka pa ring pag-aalinlangan pero hindi ka na nito pinipigilan. Sa halip, ito ang nagiging gabay mo. Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyong tumutugma sa iyong kalooban, kahit hindi iyon ang pinakamadali. Lumalalim ang iyong tiwala sa sarili, at nauunawaan mong hindi mo kailangang humingi ng pahintulot o paliwanag para makausad. Sa emosyonal na aspeto, ito'y nagdudulot ng ginhawa. Mas nakatapak ka sa iyong mga desisyon at hindi ka nagaanong apektado ng opinyon ng iba. Unti-unting nagbabago ang mga relasyon sa paligid mo. Ang ilang koneksyon ay lumalalim dahil sumasabay sila sa iyong paglago, habang ang iba naman ay dahan-dahang nawawala, walang gulo, walang hinanakit. Hindi ito pagkalugi, ito ay paglilinis. Hindi mo na kailangang kumapit sa mga bagay na hindi na akma sa iyo. Ang pagsunod sa senyales ay nagpapabalik din ng iyong enerhiya. Kilala ang Scorpio sa pagbibigay ng sobra, minsan sa kapinsalaan ng sariling kapakanan. Ngunit sa oras na makinig ka sa iyong intuition, na itututok mo na ito sa mga bagay na tunay na mahalaga. Bumabalik ang iyong sigla, focus, at inspirasyon, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil umaayon na ang iyong mga kilos sa iyong panloob na katotohanan. Habang lumilipas ang panahon, mapapansin mong dumarating ang mga oportunidad ng mas magaan at mas natural. Hindi ito bigla ang himala, kundi mga sandaling ramdam mong ito ang tama. Mas naroroon ka sa kasalukuyan, mas malinaw ang iyong kamalayan, at mas buo ang tiwala mo sa landas na tinatahak. Sa pagbabalik tanaw, maintindihan mong ang tunay na gantimpala ay hindi lang ang resulta, kundi ang kapayapaang dulot ng pagpiling maging tapat sa sarili kaysa manatili sa pag-aalinlangan. Ito ang nangyayari kapag sinunod mo ang senyales. Pumapasok ka sa isang landas na may layunin, may katapatan, at tahimik na kapangyarihan, isang landas na sumasalamin sa kung sino ka na ngayon, hindi kung sino ka noon. Huling mensahe para Dag Scorpio. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi narito upang apurahin ka o pilitin kang kumilos. Narito ito upang ipaalala sa iyo ang isang bagay na matagal mo nang taglay, ang kakayahan mong maramdaman ang katotohanan bago pa man ito lubusang lumitaw. Ang Enero 24, 25, 2026 ay hindi tungkol sa pagbabagong anyo ng kung sino ka. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kung sino ka na ngayon. Matagal ka nang namumuhay sa gitna ng komplikasyon, damdamin at pagbabago. Nalampasan mo na ang mga yugto kung saan kinailangan mong maging matatag sa panahong nais mo lang maunawaan at manahimik sa panahong gusto mong maliwanagan. Ang sandaling ito ay dumarating bilang patunay na ang lahat ng iyong panloob na pagsisikap ay hindi nasayang. Lumilitaw ang senyales dahil handa ka nang mapansin ito, hindi dahil ikaw ay sira, nawawala, o nahuhuli. Pagtiwalaan mo na ang iyong intuisyon ay hindi basta-basta. Hinubog ito ng karanasan, pagmumuni-muni at tibay ng loob. Kapag may nararamdaman kang mahalaga sa panahong ito ay dahil talagang nakaayon ito sa iyong paglago. Hindi mo kailangang ipaliwanag ito sa iba. Hindi kailangan ng pahintulot ang landas mo, ang kailangan nito ay katapatan. Tandaan mo, ang kapangyarihan ng Scorpio ay hindi kailanman nasa malalakas na kilos. Lagi itong naninirahan sa kamalayan, lalim at tamang tiyempo. Ang panahong ito ay humihiling sa iyo na igalang ang sarili mong ritmo, habang iginagalang din ang katotohanang umuusbong sa loob mo. Hindi ka hinihilingang tumalon ng bulag, hinihilingan ka lang tumigil sa pagpapanggap na hindi mo nakikita ang nasa harapan mo. Ano man ang piliin mong hakbang matapos ang sandaling ito, hayaang ito'y manggaling sa linaw, hindi sa takot. Pinahihintulutan kang lampasan ang mga lumamong bersyon. Pinahihintulutan kang pumili ng ibang direksyon.
At higit sa lahat, pinahihintulutan kang magtiwala sa sarili mo. Ito ay hindi katapusan ng isang kabanata, ito ang sandaling na pagtanto mong handa ka nang isulat ang susunod ng may layunin at puso. Kung nakakonek ka sa mensaheng ito, bigyan mo ng sandali ang sarili mong kilalanin ito. I-like ang video na ito upang suportahan ang channel at matulungan ang mensaheng ito na makarating sa iba pang Scorpio na maaaring nangangailangan nito sa mga sandaling ito. Mag-subscribe para sa mas marami pang zodiac readings, intuitive insights, at mga gabay na puno ng lalim at katapatan. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang iyong saloobin sa comments. Nakaramdam ka ba ng senyales, realisasyon, o tahimik na pagbabago sa paligid ng Enero 24, 25, 2026? Ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba na hindi sila nag-iisa. Maraming salamat sa presensya mo at sa pakikinig sa kung ano talaga ang mahalaga.